Lalong naging mahirap isipin ang mabilis na pagtatapos ng digmaan. Noong Huwebes, Marso 26, tinanggihan ng Iran ang panukala ng Estados Unidos na tapusin ang mga pag-atake. Nilinaw nitong hindi ito papayag makipagnegosasyon sa paraang gusto ng Washington sa kasalukuyang kondisyon. Sumagot si Donald Trump na sinabing kailangan ng magseryoso ng Tehran o magpapatuloy ang mga pambubumba. Ganito ang nangyari. Buhay pa ang diplomasya pero nasa matinding panganib na ito dahil sa banta ng militar, pampulitikang presyon at labanan ng naratibo. Sino ang nasa gitna ng ganitong sigalot? Sa isang panig, ang pamahalaan ng Iran. Sa kabila naman, ang White House, Israel at ang mga tagapamagitan na sumusubok magbukas ng daan para sa pag-uusap, lalo na ang Pakistan na may diplomatikong suporta rin mula sa Turkey. Paano at bakit dumaan ang panukala sa mga dituwirang paraan at tinanggihan ba ito ng Iran? Dahil itinuring nilang isang panig lamang ang plano ng Amerika, masyadong mahigpit at hindi sapat para magbigay ng tunay na seguridad at malinaw na pagluwag ng mga parusa. Ngayon, mahalagang tandaan, ang pagtanggi sa panukala ay hindi nangangahulugang isinasara ang lahat ng posibilidad ng pag-uusap. Ang pinakamaaasahang impormasyon sa ngayon ay nagpapahiwatig na wala pang konkretong plano para sa isang formal na negosasyon sa lalong madaling panahon. Pero tuloy pa rin ang mga hindi direktang pakikipag-ugnayan. Sa madaling sabi, nasa yugto na ang krisis ng matinding pahayag sa publiko at tahimik na usapan sa likod ng eksena. Ngayon, hindi pa dumarating ang malawakang kapayapaan, kundi dumarating ang presyon mula sa magkabilang panig upang subukang makakuha ng mga konsesyon bago pa man magkaroon ng totoong pag-uusap. Ang pamunahing hadlang sa kasunduan ay ang malaking agwat sa mga hinihingi. Gusto ng Estados Unidos na puntiryahin ang pinakabuod ng estratehikong kakayahan ng Iran na may mahigpit na hinihingi tungkol sa nuclear at missile program nito. Hinihiling ng Iran ang garantiya laban sa bagong pag-atake at kabayaran sa digmaan. Isang kasunduan na hindi mapapakita na talunan sila sa harap ng kanilang mamamayan at kaalyado. Kapag bisarma ang paksa ng isang panig at soberanya at kabayaran naman sa kabila, masyadong lumiit ang pwedeng pagkasunduan. Pangalawang hadlang ang kawalan ng tiwala. Inaakusahan ng Washington ang Iran na ginagamit lang ang negosasyon para bumili ng panahon. Ang ganitong klima ay nagpapatigil sa lahat kapag nawala ang tiwala. Kahit anong paghinto ay parang patibong, kahit anong kumpas ay parang panlilinlang, at kahit anong alok ay parang paghahanda para sa susunod na pag-atake. Iyan ang dahilan kung bakit buhay pa sa papel ang usapan, pero napakarupok sa praktika. Ang ikatlong hadlang ay ang Israel kahit na may nagaganap na pagmamamagitan. Iniulat ng Reuters na pansamantalang inalis ng Israel ang dalawang mahahalagang Iranian sa kanilang target list dahil sa presyon ng Pakistan. Nananatili ang posisyon ng mga opisyal ng Israel na walang leader ng Iran ang ligtas sa kanila. Binababago nito ang lahat dahil umaabante lang ang negosasyon kapag humihinto ang militar sa pagtulak ng krisis. Kung magpapatuloy ang mga pag-atake, ang politika ay hahabol sa digmaan at hindi baliktad. Mayroon pang isang salik na kinatatakutan ng buong mundo, ang ekonomiya. Ang kipot ng Hormuz ay sentro ng krisis at ang kawalang katiyakan dito ay nakaapekto sa presyo ng langis, stock market at interest rate. Ayon sa APA, tumaas ang presyo ng Brent at bumagsak muli ang pandaigdigang merkado dahil sa lumalalang tensyon. Habang ang mga gobyerno tulad ng sa Timog Korea ay nag-anunsyo na ng mga emerhensyang hakbang para mapahupa ang epekto ng krisis, ito ang nagpapaliwanag kung bakit mataas ang pressure para sa solusyon kahit walang nakikitang kasunduan. Kaya ngayon, ang pinakatapat na sagot ay digmaan na may kasabay na diplomasya. Hindi tinanggap ng Iran ang pakikipagnegosasyon sa mga kondisyong inilahad, pero hindi rin nila tuluyang isinara ang pinto para sa pagmamamagitan. Ayon sa Estados Unidos, may pag-asa pa sa kasunduan pero nagbabanta pa rin sila ng mga bagong opensiba. Inaasahang magiging mas tense ang mga susunod na oras at araw na may mas maraming pahayag at hindi direktang pakikipag-ugnayan. At may isang mapanganib na pakiramdam na maaring sumabog muli ang lahat dahil sa isang maling kalkulasyon.